Hello, maayong adlaw sa tanan. So, natay troubleshooting karon na CCTV. So, kini nga CCTV, ang problema ni niya kay nag-retrace line. So, ang iyang display ni sa iyang CCTV, iyang captured niya nasa mga notebook. So, retrace line. So, ato ni siyang gi-troubleshoot. Ya, bisa atong troubleshoot first attempt na to. So, ato siyang gi-repair ang DVR. So, iyang main board niya sa CCTV controller. So, ito ni siyang gi-check, visual check. So, basin possible nag-lost ang iyang external hard drive. So, iyang mga board. So, itong gi-check iyang mga pinouts, voltahe, iyang mga test point niya. So, okay. So, atong gi-tryan o ukab ang power supply. So, kini nga power supply di so, supply ni siya sa CCTV na kato iyang camera. So, atong nakita diri na ang i-bloated iyang 16 volts, 1000 microfarad nga kapasitor. So, kini nga kapasitor, mo ni siya i-store og charge para ang iyang supply niya sa camera is stable, dili siya mag-noise. Para atong ganina nakita nato nga nag-retrace line ang iyang display sa iyang record. So, mo ni iyang problema. So, ato ni siyang replacean og bago na kapasitor. So, 16 volts, 1000 microfarad. So, replacean ni nato para maulian. So, sa atong pag-replace make sure kita nga dili mabali ang iyang polarity kay kini nga electrolytic capacitor. So, naa ni siya polarity, di siya pwede magbali. Kay kung magbali ni siya, kakos ni siya or damage or maguba niya atong power supply. Nya mubuto sa di siya kung mabali. Explode ni siya. So, kusog ni siya ma-explode kay 16 volts man niya, 1000 microfarad. So, dako yang store na charge. So, madako yang pundo. So, careful kita ni mag-ilis. Kung dili kita authorize ani nga mo ilis, ay lang ginato i-attempt og ilis kay sig maka-damage. Madaghanan ninong problema. So, di kini siya magbaylo kay nya kini nga kapasitor na ni siya polarity. So, di ni siya pwede magbalik kay kung magbali ni siya, kusog-kusog ni siya mabuto. So, mani atong gi-represent. So, ato ni siyang i-solder o baga-baga kay power supply man ni siya. So, taas ang init ani niya. Kadugay na niya magtaas ang init. So, kato iyang mga lead mag-lost. So, ato ni siyang bagaon pag apply sa soldering lead. So, mo ni siya. Mo ni ato ni balik sa sudlanan. Nya kini mo ni siya atong gi-replacean. 16 volts, 1000 microfarad. Ato na ni siya ni balik sa iyang frame. Ato ni siyang i-testing taud. So, mora to. Yung problema. So, nasolbad na. Expect ko nga naguba na yung controller kato yung board mismo sa CCTV. Bago pa lang ni siya nga unit. 1 year pa lang ni siya kapin. So, kulbaan ta kay kini nga CCTV. Medyo pricey ni siya gamay kay kato maning upat ka kamera nga iyang madala. So, ato ni siyang i-testing. Test na to ni siya voltage checking. So, kini iyang voltage output nga DC. So, ato ni siyang i-test para make sure na to na functional siya. So, muna yung voltage checking sa iyang output DC. So, nasa reading nga 12 volts, 0.58. DC ni siya, DC output, direct current. So, muna yung reading 12.58. Kini nga power supply. So, 5 amperes ni siya. So, muna ni yung final na to nga testing. So, ang iyang display sa iyang monitor, yung video recording. So, tinaw na, wala na to iyang retrace line. So 101% functional. Yung captured, tinaw na kayo, yung video recording. So, paki-follow na lang, like and share. Salamat.